Pagiging napakataas na unhealthy na air quality sa Metro Manila, bunsod ba ito ng fog o smoke na nanggagaling kay Taal? Ating tatalakayin. At magnitude 5.6 na mataan sa hilagang kanluran baybayin ng Lawang, Northern Samar. At epekto ng monsoon trough na nahahatak mula kay 98W na nakalabas na kanina ng Philippine Area of Responsibility, pagdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa hilagang bahagi ng Extreme Northern Luzon, lalo na sa may pandang silangang bahagi nito sa may Cagayan Valley, Isabela at Aurora Region. Nalalabi ng bansa makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ng southwesterlies inflow na nahahatak sa may bahagi ng Southern Luzon, Visayas at bahagi ng west portions ng Mindanao. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, August 19, 2024. Ang oras na ating boss ngayong tanghali ay alas 11:58 na ng tanghali na. Marami pong mga naganap mula pa kaninang umaga sa paglabas at mula kaninang madaling araw mula sa pagbuo ng itong bagyong si 98W na naging naitawag pa sa local name na Dindo bago ito lumabas agad ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 8 ng umaga. Ayon sa aking Tropical Cyclone Sector Monitoring at naganap ang kakaibang matinding haze at fog na nadarama natin sa Metro Manila at ilang karating sa katimugan ng Metro Manila. At hindi pa natin ma-determine kung ito ay nanggagaling kay Taal at kasalukuyan pa rin na matindi ang haze o zero visibility lalo na sa mga taga-Tagaytay dahil pinakonfirma ko ito sa mga kababayan natin sa Tagaytay at sa mga kabatang na kinonfirm nga nila at nagkaroon nga rin ng mga ilang suspension ng klase dyan sa bahagi daw ng Cavite, dyan sa may bandang Bacoor. At yung iba nga lang hindi pa nag-suspend. So, tingnan na lang natin magiging ulat nitong ni PBOX o ni DENR dahil wala silang latest update na po. At naipost ko yan sa ating Facebook page na wala tayong ma-report na eksaktong data. Bagamat sa aking exact reading, sa aking air quality monitoring, nanatiling above 150 ang ating index or more than 60 micrograms per cubic meter ating particulate matter. At mas i-discuss natin yung mayroong konti at kasalukuyan na matinding unhealthy. So magmask po tayo mga folks. Dahil makikita natin ang himpapuwid ay grabe ang kapal ng alikabok siguro ito kung hindi man smog o fog mula sa pulutan or ng SO2 emission ni Taal. Dahil kung sisilipin natin yung report kay Taal Volcano, so far normal naman o thermally anomaly low yung ini-indicate ng MODIS dito. And so far mukhang nag-update ngayon si PBOX dahil mukhang nataranta sila nung kinol ko ang kanilang attention sa Facebook page at wala tayong kasalukuyang latest data at mukhang ina-update na ngayon ni PBOX yung kanilang mga data. So far sa ating satellite imagery mula sa MODIS at ng Sentinels ay makikita ay nominal ang MODIS fire. Wala namang magmatic intrusion at hindi naman matindi ang temperatura sa bunganga ni Taal. So hindi natin makonclude kung ito ba ay galing sa SO emission ni Taal or dulot lamang ng thermal invasion. So kukumpirmahin talaga natin maya-maya at base lamang sa ating observation at hindi lamang ang haze at zero visibility ang paligid, lalo nga daw dyan sa may Tagaytay at paligid ni Taal. So hopefully magkaroon ng latest update para sa SO2 emission kung mataas nga ba ang nire-release. Kasabay niyan, nagkaroon din ng malakas na magnitude 5 plus na na-detect. Ay ngayon lamang, so silipin muna natin ha. At na-detect ng aking seismometer, nagkaroon ng intensity 3 according sa aking initial measurement kanina. At lumabas nga po sa data feed ni PBOX, nagkaroon ng magnitude 6 na lindol. Pero sa aking measurement, lumalabas magnitude 5.6 po ito, which is nagtugma sa International Seismic Network. Yan, dito nag-update na nga po sila, naging 5.7 na po ang kanilang magnitude. Pero sa akin ay magnitude 6, so i-recall natin yan may konti
hanggang sa makumpleto ang mga triangulations sa iba't ibang mga seismic network internationally. Sa ngayon ay ang measurement ni PBOX ay nasa magnitude 6 po ito na may lalim lamang na 10 km. Samantalang sa aking measurement, lumalabas po ang lalim ay nasa halos 41 km, ang epicentral depth or 37 km epicentral depth mula sa mga iba't ibang seismic network. Nagkaroon ng pagyanig, naramdaman po ang intensity 3, intensity 2 sa bahagi nga po ng paligid ng palapag. At namatan nga po sa pinakamalapit, northwest ng Lawang, Northern Samar. Yan ang aking initial reference point, yung Lawan, Northern Samar. At naramdaman ang intensity 2, probably to intensity 3 sa paligid ng Pambuan, Katarman, Northern Samar, San Roque. At dito naman sa bandang Bicol, sigurado ko mga intensity 1 o intensity 2, naramdaman ang pagyanig sa Bulusan, Puerto Diaz, at Rapu Island at Bataan Island. The rest, malamang naramdaman din ng at least intensity 1 o 2 sa may bandang Alin, Capu, yan, o San Vicente area. So, ang kagandahan nito, wala namang nakataas na tsunami warning. Dahil medyo mababaw na po yung tectonic plate sa paligid na yun. Kung titingnan natin sa pinaka-fault line at Google Satellite Imagery, yan, ay mababaw na po yung border ng tectonic plates dyan. Ang mas malalim kasi ay nandito, malayo-layo pa. So, naramdaman lamang yung tectonic na pagyanig ay dito na sa may bandang northwest ng Lawang, Northern Samar. At least hindi nagdulot ito ng matinding rupture o yung yanig na nagdulot po ng malaking pitik sa mga karagatan na magdudulot po ng pagtaas ng dagat o magdudulot ng tsunami waves. So medyo sineswerte-swerte pa rin mga folks. Maganda lamang ang naging construction dyan ng plate na medyo mababaw kaya hindi nagkakaroon ng malakas na nag-generate ng malakas na tsunami at nakapekto sa paligid ng Northern Samar at ilang karatig dyan sa may Bicol region. So ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga taga-Samar at Bicol region na rin sa may bandang Sorsogon sa baybayin, dahil inaasahan pa ang sunod-sunod na aftershocks. So balik agad tayo sa ating conditions ay mula sa aking weather station sa Caloocan at sa ating monitoring system. May mga pagkulog at pagkidlat, mabot ng 10 strikes dyan sa bahagi pa rin ng Eastern Samar at Northern Samar. May namataan tayong mga ilang pagkidlat dyan sa baybayin at sa karagatan ng east portions ng ating bansa. So nakakararana sila ng mga kalat-kalat at pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. So ingat po sa mga kababayan natin dyan Then expected ang mga isolated rain showers dulot po ng southwesterly wind flow sa may bahagi ng Southern Luzon at Visayas area. Sa ating lowest temperature nito na aking weather station kanina ng 12:01 ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 27.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng mataas na air temperature na mabot ng 34.7 degrees Celsius. Kahapon pa rin ang tanghaling tapat at 12:23 p.m. So take note ngayong tanghali, asahan pa rin natin ang matinding humid na panahon, lalo na meron tayong haze concentration. Dumudoble ang init niyan dahil po sa thermal inversion nga po na ating tinatawag kung sakali. Ibig sabihin ng heat index natin ay nasa 50.4 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon sa Caloocan. So expected na ganyan na naman ang abutin ngayong araw. So makikita ang air quality na panatiling mataas pa rin at lalo itong tumaas ng more than 70 micrograms per cubic meter. So lagi natin napapansin ang hindi maganda ang ating air quality. Sa ating page 16 in past 24 hours naman, pagdating sa alinsangan ay nangunguna ang Tugigaraw uli na may 35.8 degrees Celsius na napakataas na air temperature. Sa Baguio City naman, stationary at 18.6 degrees Celsius ang lowest sa kanila. At sa Inulan, ito yung kahapon bandang kagabi. Pabot ng umulan din sa amin sa Caloocan. Diyan sa may Science Garden sa Pag-asa Office, nakapagtala sila ng highest of 26.1 mm. So nagkaroon sila ng heavy rain showers kahapon diyan sa Quezon City. Samantala dito sa Caloocan, sa amin sa Grace Park, nakapagtala lamang kami ng total of 7.2 mm na total rainfall. So ibig sabihin ng concentration diyan nga po sa may bandang Quezon City hanggang diyan sa may Taytay Rizal at bandang Quezon Province na. So, yun nga po, tagtugma ating analysis kahapon. Sa ating humidity,
moderate ulit at 75% at 1% lang ang binaba nito. So nanatiling moderate tayo at asahan ang maalinsangan dahil mataas po ang ating current temperature natin at 33.8 degrees Celsius ang outside temperature. Humid po yan. So malakit-lakit na naman na magiging pawis natin yan mga folks ha. Nasa 1,800 hectopascals po tayo in steady since last hour ang ating atmospheric pressure, meaning potentially na may mga thunderstorms tayong aasahan nitong maghapon, lalo na sa may bandang Southern Luzon nga po, Visayas at West portions ng Mindanao dahil sa flow ng southwesterly wind flow, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pakilat. Pangatlong beses ko na yan inuulit at pinapaalalahanan. Sa high tide low tide status, kasalukuyang high tide po tayo. So, kung lalayag kayo dyan sa may bandang katimukan ng bansa, medyo ingat po dahil posibilidad pa rin ang mataas na gale warning. Kung sisilipin natin ang actual, mula sa ating tropical cyclone assessment, yung wave height, so far wala namang nakataas na gale warning pa rin. So medyo normal naman ang ating lagay sa karagatan ng bansa. So pwede po tayong lumayag at ingat na lamang sa daloy ng southwesterlies, lalo na sa may bandang baybay ng karagatan ng west or east portion sa Visayas ha. At sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:16 PM. At ngayong araw ay full moon po tayo mamayang gabi. At inaasahan na sa mga magaganda ang kapaligiran mamayang gabi. Maganda pong unan ngayon ang ating buwan dahil full moon po tayo mamayang gabi. Sisikat ito mamayang hapon pa po, mga 6:01 PM pa po at kinabukasan na ng madaling araw ng 5:51 AM na ito lulubog. So, mukhang yung ating full moon ngayon, mas malaki yata ang size niya ngayon. Kung sisilipin natin, i-confirm natin yan. Pero yung actual perigee ng buwan ay August 21 pa po. So, mga Wednesday pa po yung pinaka-actual perigee ng ating buwan. O which is yung pinaka-closest sa Earth. So, bangha ngayong gabi, ay full moon lamang tayo at ang pinaka-actual perigee which is closest sa Earth yung liwanag ng buwan o yung size ng buwan may Wednesday pa po ng gabi. So abang-abangan na lamang ninyo mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging maulap po. So very hazy po tayo ngayon pero asahan pa rin daw ang mga localized thunderstorms sa hapon sa gabi na may 100% chance ng pag-ulan, ganun din bukas, particularly daw ang ating maghapon, at mga localized thunderstorms, 50 to 52% ang chance ng pag-ulan. Ay, sa lowest temperature expected ay 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite region. Makita po mula sa heavy rain potential, kung sisilipin natin, scattered po, magiging pag-ulan sa bahagi nga po ng Southern Luzon at Visayas. Then malinaw naman po na nakita natin ang daloy ng southwesterlies dito, dyan sa may bahagi ng Palawan area. At dito sa may bandang west portions ng Visayas, sentro hanggang dyan na po sa may bandang eastern Visayas. So damay na ang parte ng Southern Luzon. So unahin natin ang parte na yan. Kung sisilipin natin ang water vapor ay mataas ang water concentration. Vapor sa may bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Kitang-kita naman po sa ating satellite imagery na ginagamit, courtesy of CIMMS NOAA. At kung titingnan naman natin sa temperature contour map, courtesy naman kay Pag-asa, makikita natin mataas pa rin ang temperatura ng mga taga-Dayat, Camarines Norte, ilang bahagi sa may bandang Labo at Siguma, halos kapareho kahapon. At sa may bandang, dito pa rin, sa may bandang San Jose, sa may Mindoro. Kalintaan, Bungabong, Rojas, Mansalay, nakataas sa above 34 degrees Celsius po ang temperature ninyo dyan. And the rest, medyo katamtaman at humid ang panahon natin. Kita naman sa ating contour map. Pero sa actual, gamit ang Himawari 8, makikita natin sa may bandang Southern Luzon hanggang Bigo region, magiging partly cloudy to gloomy po ang magiging kaulapan dyan. Asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa may bandang Camarines Norte, Camarines Sur na yan. At buong bahagi ng Naga, lalo na sa may bandang Catanduanes, Caramuan, Iriga, Legazpi, Sorsogon, kalat-kalat po ang mga magiging pag-ulan dyan, isolated. Typically, mga ilang light to moderate showers. Dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential, typically, mga ilang cluster lamang ng bugso ang pag-ulan. Sa magiging cluster din o kalat-kalat ang magiging pag-ulan sa bahagi din ng buong Southern Luzon area. So, kung hindi natin isa-isahin ito, kasama na ang buong Marinduque, Romblon, Masbate, Bulias Island, and the rest.
ng Visayas region, mapa-west man yan, mapa-east at central. Very cluster po, magiging kaulapan dyan. So cluster o kalat-kalat din, magiging pag-ulan sa buong bahagi na po yan ng Visayas area ha. So Mapapanay Island man yan, Negros, Cebu, Bohol man yan, Leyte o Eastern Samar area. Magiging kalat-kalat po at magiging partly cloudy to mostly cloudy ang all times ang maranasan ninyo dyan. Kitang-kita naman sa satellite imagery ang monsoon trap o yung hatak sa ating southwesterlies patungo din sa may direksyon na kung saan ay nag-iibayo ang paglakas ng low pressure area. Naging tropical storm na nga po ito na itinaas ni Japan Meteorological Agency at Pag-asa. Pero sa ating tropical cyclone sector ay kasalukuyang nasa tropical depression category pa lang ito. Kaya yung nahahatak sa ating monsoon trough dito ay nagdudulot ng madalas na mga pag-ulan. So mula dyan sa bandang Southern Luzon, Calabarzon area, ilang bahagi kasama ng Metro Manila hanggang bahagi ng Angeles sa San Fernando, Pampanga, ilang bahagi ng Quezon ng Central Luzon, nagiging partly cloudy, so medyo gloomy po tayo. Pero dahil nagsama po ang very haze ng pollution, magiging very gloomy po tayo na may kasabay ng very humid na magiging temperatura dahil nga po sa haze po tayo. At kasabay niyan ay inaasahan din ang mga localized thunderstorms at nabanggit na natin sa bahagi nga po ng Northern o Extreme Northern Luzon area. Pero pagdating sa may bandang kaluran ng Northern Luzon, mula Lawang, Ilocos Norte, pababa na ng La Union, Benguet, kasama na ang bahagi ng Dagupan, Alaminos, at West portion ng Zambales. Despite nag-gloomy tayo dyan at hazy, asahan din ang mga isolated rain showers pagdating ng hapon sa gabi, pero mataas po ang ating humid dyan. Asahan pa rin ang mga ilang isolated rain showers. Kabilang na mamaya sa bandang Central Luzon, San Fernando, Pampanga, Bulacan, at Metro Manila rin. Mga magiging isolated, kagaya kahapon na bigla ang tataas ang water vapor concentration at bubuhos na hindi naman tumatagal ng mahigit 1 hour period. Sa may Mimaropa, lalo na sa bahagi nga po ng Palawan, mula Brooks Point at Batarasa, moderate to heavy rain showers po ang nararanasan ninyo dyan. So ingat po sa mga pagbaha hanggang dyan sa parte ng Puerto Princesa, El Nido, Taytay, hanggang sa may bandang Coron, Palawan. So medyo masungit ang buhos ng ulan sa inyo dyan. Bunsod pa rin ang southwest monsoon dyan na nagde-develop at nahahata kasabay sa southwesterlies o monsoon track dito sa pinaka sentro ng Visayas. At mula naman sa may bahagi ng Mindanao, sa may west portion ng Zamboanga Peninsula, magiging overcast and gloomy tayo dyan. Kalat-kalat din ang mga isolated rain showers sa may bandang Zamboanga City, Isla ng Basilan at Ulu-Sulu. Pero katamtaman at maaraw ang bahagi ng portion ng Dipolog, Sindangan, Liloy, at dito naman sa may bandang Zamboanga del Sur mula Pagadian City hanggang Ipil. Papasok na yan ang Northern Mindanao, katamtaman, mas maaraw po tayo dyan. Ilan lamang sa mauulap ang iiral sa may bandang Surigao del Norte. May ilang cluster lamang na kaulapan dyan. So mga ilang mga di inaasang isolated na light rain showers to moderate ang iiral nito maghapon. Pero naka-forecast mataas daw sa 90% chance sa uulanin sa buong bahagi ng silangan ng Mindanao. Pero sa kasalukuyan sa actual satellite imagery, magiging kasalukuyang maaliwalas po ang himpapuwid, maaraw at malinsangan ang buong bahagi niyan ng Northern, Central at Davao Region area. Mga ilang partly cloudy lamang ang iiral sa bahagi ng Sorsogon area mula General Santos City. Pataas na yan, pero kasama ang Sarangani sa medyo magiging partly cloudy lamang ang iiral, kasabay na ang Davao Oriental area. Pero the rest, klaro pong himpapuwid at maaraw at maalinsangan ang magiging panahon natin sa halos buong landmass ng Mindanao area. So nalalabi ng Southern Luzon kasama na ang bahagi ng Visayas, Southern Luzon, Calabarzon area, damay ang Metro Manila ng parte ng Central Luzon at Northeastern Luzon. Magiging overcast at gloomy po tayo kasabay po ng mataas na concentration ng haze na magdudulot ng mga ilang kalat-kat na pag-ulan. Puro cluster po magiging pag-ulan natin. So uncertain kung tatagal ng more than 1 hour o malakas ang buhos ng ulan, posibleng mga light o moderate showers lamang, especially sa bahagi ng Metro Manila, lalo na po mamayang hapon, sa gabi o madaling araw. So malinaw yan mga po. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit computer-generated tropical cyclone sector. Kanina nga pong 8 a.m. ay kalalabas lang itong ayon sa aking tropical cyclone sector, nasa tropical depression category ito. Pero ayon kay Pag-asa o Japan Meteorological Agency, kanina madaling araw, nakataas sa kanila ito as tropical storm na kani-kanina lamang ay tinawag natin sa local name na Dindo. O, tropical storm Dindo para kay Pag-asa GMA.
Pero tropical depression naman sa ating tropical cyclone sector or sa mga ibang international agencies gaya na lamang ng Joint Typhoon Guidance Centers. Nasa tropical depression category ito, tinawag sa international name na Jongdari. Isang uri ito ng ibon na tinawag sa Korean name. At hindi lang ngayon ito ginamit yung pangalan na yan. Huli na ginamit ang pangalang Jongdari, if I'm not mistaken, year 2018 po ito, na itinawag din ang pangalang Jongdari. So, para sa pinaka-kompletong detail, para mas detalyado tayo, malalaman natin yan using typhoon, historical typhoons. Ita-type lang natin dito ang word na Jongdari. Yan. Kasi baka may magtanong, kailan ba ito eksakto? Well, makikita natin dito, Jongdari. Yan. Mukhang wala, hindi nag-match. Bakit hindi nag-match? So, kung i-search natin dito, kung pangalawang beses itong ginamit, ita-type uli natin ang word na Jongdari. Double check ko lang yung spelling. Wala siya, meaning hindi pa siya nagagamit. Ibig sabihin, first time lang natin ginamit ito sa West Pacific Basin. At kung di nagkakamali, yung word na Jongdari, ginamit pa lang ito sa Eastern China noong 2018 nung ni-research ko siya. So, wala talaga sa listahan dito na bagyong international name na Jongdari dahil hindi pa ito nabuo sa may Westpac, kundi dito lamang sa may bandang Eastern China. Sa may bandang China pa lamang ito nagagamit dahil internationally, wala pong lumabas na Jongdari dito sa ating international o historical typhoons. Wala po, not found. So, ibig sabihin po, mukhang ngayon pa lamang ginamit ang pangalang Jongdari dito malapit sa atin o sa may bandang West Pacific Basin pa rin. At pumasok pa nga ito kaninang madaling araw sa Pilipinas. Tinawag pa nga itong local name na Dindo. Pero pansamantala lamang dahil kaninang 8 AM nga po, naka-exit na kagad siya ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 8 o'clock, which is ito yung kanina, pero sa pinaka-aggressive natin, titingnan natin sa pinaka-aggressive flow ng status ni Jongdari. Kasalukuyan, ang maximum wind speed na ngayon nito since sana. Ayun, 12:15 PM na. Ito yung mas aggressive. Nasa maximum wind speed nito, 1 minute average at 53 kilometers per hour at pugsong maabot na ng 66 kilometers per hour. So, i-reload natin yung pinaka-data. Yan. So, dito is 53 kilometers per hour, 67 kilometers per hour naman dito. So, ito yung pinaka-latest as of 12:15 PM. Pero kaninang 8 o'clock AM na binalita natin sa Facebook page, nasa initial wind speed dito na 46 kilometers per hour at bugsong 58 kilometers per hour. So, halos sa ilang kilometer lang ang nadagdagan sa kanya mula nang ma-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang 8 o'clock AM. Nasa vicinity pa nito ng Makojima, Japan. Yan. At kung i-recall natin kanina yung measurement na ipinost ko sa Facebook page ay nasa layo itong 636 km northeast ng Itbayat, Batanes. At nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility or nasa vicinity ng Miyakojima sa may bandang Okinawa Prefecture sa Japan. So yan yung huling measurement natin kanina, 8 o'clock AM. Ngayon, bahagyan na itong gumagalaw. So mga ilang kilometro ang nadagdagan sa kanya, pero nandito itong northeast pa rin ng Itbayat, Batanes. Habang ito'y kumikilos pa northward po ang ipinapakitang kilos nito, ganyan. Kaya Japan Meteorological Agency, medyo bahagya siyang kakawig ng north-northwest. Pero generally, pahilaga ang kilos nito, so wala na po itong threat sa bansa, maliban na lamang sa mahahatak nito na south-westerlies o yung monsoon trap dito sa may katimugan niya. Na maapektuhan ang bahagi nga po ng Batanes, Cococ Islands at ilang bahagi ng Extreme Luzon, kabilang na ang Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley, East portions ng Luzon, lalo na sa may bandang Isabela at Kasiguran, Aurora, Elia, pababa na yan. Kasama na ang paghatak sa southwesterlies wind flow dito sa may bandang South Luzon, Visayas at west portions ng Mindanao. Na nabanggit natin kanina, nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pagulan yan
cluster po ng mga moderate and some heavy rain showers ang iiral. Hindi masyado ramdam sa Metro Manila kaya mas humid po ang pagiging pakiramdam natin dito pero very gloomy po at haze dahil sa pinagsama na rin na pollution o posibleng SO2 emission o VOG. Hindi pa natin 100% makukumpirma unless mag-update ngayon si PBOX kung ito ay galing kay Taal Volcano. Dahil kung ako ang tatanungin, ay mukhang kay Taal Volcano talaga ito nanggagaling dahil nga po pinakamataas ang concentration sa may bandang Taal Lake, yung mataas na pollution. Hindi gaya sa amin sa Metro Manila. Anyway, sa lagay namang bagyo, bukod dito ay namataan naman ang isang low pressure area dito sa may east at nandito na yun sa may bandang nasa may bandang northeast na o bandang east ng Babuyan Islands. At kung babalikan natin yung measurement kanina, yan ay nasa layong 1,410 kilometer ito east ng Babuyan Island sa border o labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, pinost ko yan sa ating Facebook page. So, kung pwede nyo pong puntahan yan dahil 4 hours ago ko pa po ito ipinopost pa. So, yun po yung ating initial measurement kanina. Mahigit sa 1,400 pa ang layo nito. So, sa ngayon ay maliit ang tsansa pa dito na maging isang active na bagyo pero may mga maliit na tsansa na posible pa itong mag-enhance dahil kung titingnan natin sa kanyang sa pinaka-satellite imagery, yung kanyang floater, yan. Despite na disorganized po, pero medyo may nakikitaan na siya ng slightly slow, low convection. Ayan, yung pinaka-baseline. So, medyo may slight low convection siya, pero hindi pa talaga totally organized yung kanyang sirkulasyon. Bahagya lamang dito sa may bandang northwest quadrant na nagkakaroon na ng medyo shallow circulation dito. Yan, ito yung pinaka-circulation niya, yung pinaka-low base circulation. Ito yung parang pinaka-sentro niya. So, makikita natin yung low concentrated o yung low level convection, medyo bahagya na siyang nakikitaan ayon dito sa satellite imagery. Pero yung upward o upper low convection, hindi pa talaga organized. So, maliit pa sa ngayon ang chance niya na mag-iisang ganap na bagyo. Kaya patuloy natin itong uobserbahan dahil posible sa mga susunod na 42-hour o to 48-hour period, maaaring magkaroon ito ng development dahil nasa dagat. So kung pagbabasa naman natin ang tropical assessment, monitoring natin kung magkakaroon ba ng possible forecast ito na lalakas itong C99W. Pero kung sisilipin muna natin sa West Pacific Basin, makikita natin ay medyo kumalma siya ngayong araw o within 24-hour period, pero for the next 24 hours, mukhang nagre-enhance nga po ito. So, mukhang maganda nga ang pinapakita na mukhang magre-intensify ito above lalabas. Mukhang po aabot pa sa 40 to 50% muli ang kanya magiging anomaly. Ganon din sa pinaka-TCFT anomaly, mukhang aabot muli o babalik sa pagiging 40% sa susunod na 24 oras. At kung pagpababasehan naman natin yung computer models ng mga global spectrum model, courtesy of Japan Meteorological Agency and Pag-asa sa data feed. Salamat sa kanilang data. Makikita natin dito yung galaw ng shallow trough. Dito, probably ito yung C99W. Napaka-insignificant pa yung kanyang development. Although nagkakaroon ng dahan-dahang organized despite na shallow siya. Pero hindi ito nakikitaan sa ngayon na magiging aktibong bagyo. So mukhang lalabas ito ay mahinang bagyo lamang ito. Pero after nyan, mukhang may sumusunod sa kanya according dito. Yan o. So, ibabalik natin. Mukhang may sumusunod sa kanya kay 99W. Ayan o. Dito naman sa may Eastern Mindanao, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, titignan natin yan kung magkakaroon ng convergence development. At kung pagbasa naman natin ang mean sea level pressure, so far ay very insignificant. Yung low pressure area niya, hindi masyado distinguished. Maliit lamang ang possibility na magkaroon ng low convection. Ayan o, yung mababa. So, naglalaro sa 1,010 to 1,008 hectopascals lamang ang ipinapakita dito. At walang significant pa na lumakas ito, di gaya kay Jongdari. Pero malayo na ito sa pinaka-border ng PAR. Pero sa pinaka-computer models natin, makikita natin, aggressive po, pinapakita ni GFS na itong si 99W, mukhang naging tropical depression din siya rito at naging isang ganap na bagyo. Kumikilos ito pa northwestward, so gaya na ating initial
na naging forecast analysis dito para kay 99W. Kay SMWF, ganun din, may pinapakita na siya, pero ito, shallow circulation pa siya. Medyo hindi siya organized na pinapakita ni ECMWF. So medyo ito, mas accurate ang pinapakita ni ECMWF ng bahagya at kumikilos dito pa north-northwestward direction. So maaari pa itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin kung magiging ganap na bagyo to at malamang kung sakali naging tropical depression siya habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility between August 19 to August 23, 2024, yung animation forecast nito, tatawagin natin siya sa local name na Enteng. So mukhang weak na weak ang tunog ng ating bagyo kung sakaling itong si 99W ay maging tropical depression. Enteng ang itatawag sa kanya. So very weak soto ang magiging dating ng pangalan nito kung tatawagin sa local name na Enteng. Pero obserbahan pa rin natin ito at least mula ngayong araw hanggang August 21 at least o to August 2022 kung sakaling ito ay maging ganap na tropical depression. Abang-abang na lamang. Kay NABGEM naman, mas aggressive po pinapakita ni NABGEM. Ito naging tropical storm pa nga po siya. Itong si 99W, ayun naging tropical storm pa at maabot pa nga siya sa severe tropical storm dito. So tingnan natin kung magtutugma yan. Pero ang malinaw lamang dito, nagkaroon siya ng re-enhanced development pagkapasok niya ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun lamang ang medyo malinaw sa kanya sa mga computer models na to. Aabangan na lamang natin kung mangyayari yan sa ating real time at yung possible na susunod sa kanya base sa convergence kung sisilipin natin. Ito kasi si 99W at yung posibleng sumunod sa kanya ay ito ay babantay natin at tignan natin. Negative 10 pa naman siya, so tingnan natin kung aabot yan sa 17 to 18 km per hour sa loob ng 24 oras. I-update natin yan sa Facebook page mamaya. So balik tayo sa ulat lindol. Bagamat nabanggit ko na yung mga details ng lindol kanina, ang hindi natin nabanggit yung total earthquakes natin ngayong araw. At mula kaninang 12 PM ay marami pong magnitude 4.0 ang naitala natin dito sa may Sabtang Batanes. Naganap ito kaninang 12:11 AM. Magnitude 4 ito, may lalim na 30 km. Sunod naman ang bandang Sarangani, sa may bandang southeast ng Balut Island, Sarangani. So halos sa may bandang Malaysian Peninsula ito, Indonesian Peninsula. Ang naganap ito kaninang 2:44 AM, magnitude 4.3 at 12 km ang lalim. At ang pangatlo ay dito sa may bandang southwest ng Villa Viciosa, Abra, na may magnitude 4.3 din, na may lalim na 14 km. Naganap ito kanina madaling araw, 4:51 AM. And after dyan, nagkaroon tayo ng magnitude 5.7 dito nga po sa may northwest ng Pambuhan, Northern Samar. So, dinigrade na po ni PBOX mula sa magnitude 6 kanina lang at may lalim na 54 km. Naganap nga ito kaninang 11:39 AM, which is ikatlong magnitude 5 na natin yan sa bansa this month. At sumunod naman ang aftershocks nito na magnitude 4.0, may lalim na 10 km, same position pa rin sa may Pambuhan, Northern Samar, ngayong 11:57 AM. So asahan ng mga aftershocks dyan sa bahagi pa rin kung saan nagdulot ng magnitude 5.7 sa northwest ng Pambuhan, Northern Samar or Lawang, Northern Samar. Lawang, Northern Samar. Yun. So medyo nakakalito kasi ang Lawang sa Lawag. Yung Lawag kasi Ilocos Norte yun. So, iniiwasan natin magkamali kahit papaano. So, ingat sa mga kababayan natin dyan. And so far, sa total earthquakes natin ngayong araw, marami-rami na kagad ang naging total historical earthquakes natin. Kasabay ng malakas na magnitude 5.6, 5.7 sa may Pambuhan, Northern Samar. So, titingnan natin ngayon ang total earthquakes natin this month. Panigurado, marami na. At kung titingnan natin, ang total ay nasa 968 total earthquakes na po tayo. 915 dito, magnitude 2.0 pataas. 47 sa magnitude 4.0 pataas. At apat na po yung ating apat na ang ating magnitude 5.0. So, yung magnitude 5.7 dito sa may Pambuhan, Northern Samar, ay ika-apat na po na magnitude 5 this month. So far, walang nadagdagan sa ating magnitude 6.0 pataas at wala tayong recorded na magnitude 7.0.
At narito naman po ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, August 19, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather analysis para sa araw ng Lunes, August 19, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na isama ngayong tanghali sa ating mga report since kahit na medyo late tayo mag-report, laging latest naman ang ating binabanggit kung anong oras tayo nag-report. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ang pinaka-real-time events mula sa ating weather station at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.